Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo. Ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Samuel Luyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Isyu Ora Mismo ngayong araw na ito. Lunes na naman po, petsa 10 na po sa buwan ng Pebrero. And 10 months na lang, syempre Pasko na naman. Kaya mag-ipon-ipon na tayo ng mag-ipon-ipon na tayo ng pangregalo sa mga inaanak natin. Okay? So ngayon po ay live tayong mapapanood sa ating programang Isyu Ora Mismo sa Bicol TV Sorsogon sa Facebook page ng Bicol TV, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng ating signal sa buong mundo. Dahil nga sa live tayo sa social media, kaya buong mundo ang ating tagatangkilik ng ating programa. At syempre mga kaibigan, ang inyong likod si Rosauro Amistoso, patuloy na naninindigan ang staff ng Bicol TV para sa lahat ng programa, sa lahat ng isinasagawang programa ng ating gobyerno para sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. Kaya yung nagsasabing iba raw ang Bicol TV dahil may kinikilingan, may pinapanigan. Talaga lang ha. Kaya ang masasabi ko lang, huwag maniniwala sa bulong-bulungan. Okay? So ngayon mga kaibigan, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Vice President Sara di espesyal para sa special session ayon kay Senate President Chis Escudero. Senator Bato nagsorry sa panginsulto kay Representative Sandanya. Mahusay na edukasyon, mababang presyo ng pagkain isusulong ng a-teacher. Talaga lang ha? Boses ng taong bayan, halos 80% miyembro ng Kamara, pabor sa VP Sara impeachment. 80% ha? At pondo sa walang trabaho, palawigin, ayon kay Congressman Erwin Tulfo. At ngayon, narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. VP Sara di espesyal para sa special session ayon kay Senate President Chis Escudero. At sa detalye, hindi espesyal si Vice President Sara Duterte at hindi naiiba sa mga impeachable officials para magsagawa ng special session ang Senado para sa kanyang paglilitis ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Ayon kay Escudero, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President maging ng Chief Justice o Ombudsman, kaya walang dahilan para madaliin ang impeachment trial ng Vice Presidente. Nauna rito, tiniyak ni Escudero na walang magaganap na impeachment trial habang nasa recess ang Kongreso.
Sinabi rin ni Escudero na hindi nagpapahayag ng intensyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng isang special session para sa paglilitis ni Duterte. Nilinaw rin ni Escudero na wala siyang natatanggap ng request mula sa mga nagsulong ng impeachment ni Duterte, pero a-attend sila kapag nagpatawag ng special session. Matatandaan na isinumite ng House ang beripikadong articles of impeachment sa huling araw ng sesyon kaya hindi nadala sa plenaryo ng Senado. Sa ibabang balitang nasyonal, Senator Bato nagsorry sa pag-insulto kay Representative Sendanya. At sa detalye, humingi ng paumanhin si Senator Ronald Bato de la Rosa nitong linggo kay Akbayan Representative Percy Sendanya sa kanyang mga nakakasakit na pahayag kaugnay sa itsura nito. Inamin ni de la Rosa na marami ang bumatiko sa kanya matapos niyang kutyain ang mukha ng Sendanya, isang stroke survivor, nang punahin ng huli si Vice President Sara Duterte dahil sa ginawang pagbaliwala sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Nag-ugat ito na magkomento si Sendanya sa pahayag ni VP Sara na mas masakit ang iwan ng nobyo o kasintahan kaysa ma-impeach ng House of Representatives. Dito tumugon si De La Rosa at tinuya si Sendanya sa Bisaya na nagsabing, "Mukhang nasuntok ang mukha mo, kaya natulala. Halika dito para masuntok ko ang kabilang bahagi ng mukha mo at maging balanse." Humingi ako ng paumanhin para sa aking mga sinabi at ginawa lalo na sa pagkabigo makita ang mas malaking larawan. Humihingi ako ng paumanhin kay Congressman Percy Sendanya sa aking mga nakakasakit na komento. Sa kanyang katauhan, I wish him good health, sabi pa ni De La Rosa. Tinanggap naman ni Sendanya ang paghingi ng sorry ni Bato sa kaniya pero nais niyang humingi rin ito ng tawad sa iba pang mga stroke survivor. Sa ibabang balitang nasyonal, pondo sa walang trabaho, palawigin. Dapat palawigin pa ang pondo na ipinamimigay ng pamahalaan sa mga walang hanap buhay o trabaho sa bansa. Sarap buhay. Walang trabaho, bibigyan na lang ng panggastos. Ito ang ipapanukala ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Ayon kay Congressman Tulfo, may ipinamimigay ang Department of Social Welfare and Development na 15,000 pesos kapital sa bawat pamilya na mula sa mahirap na komunidad na walang kinikita para magkaroon ng hanap buhay. Diyos ko, 15,000 tapos yayariin ka ng mayor's permit. Ang tinutukoy ni Tulfo ay ang Sustainable Livelihood Program o SLP ng ahensya para sa mga mahihirap na walang pinagkakakitaan sa isang komunidad. Ang naturang programa ay bahagi ng Poverty Alleviation Program ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian alinsunod sa kagustuhan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balitang nasyonal, mahusay na edukasyon, mababang presyo ng pagkain, isusulong ng A-Teacher Party List. Sa detalye, tiniyak ni A-Teacher Party List nominee Virginia Rodriguez ang pagsusulong ng mga programa para makamit ang mas mahusay na edukasyon at pagpababa ng presyo ng mga bilihin sa bansa, tulad ng bigas at iba pang mga produkto ng agrikultura. Si Rodriguez na isang negosyante at philanthropist ang unang Pilipinang nagsusulong na maging cancer-free ang bansa na lumikha ng isang organic vitamins na may kakayahang pigilin ang paglaganap ng sakit na cancer.
Sinabi ni Rodriguez na bahagi ng programa ng A Teachers Party List ang pagsusulong ng paggamit ng organic fertilizers at pagkakaroon ng mas modernong farming methods. Si Rodriguez ang may akda ng librong Leave Nobody Hungry, ang may kakayahang pababain ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanyang kaalaman na paunlarin at gawing masagana ang pag-aani ng mga produktong agrikultura sa bansa. Si Rodriguez na kilala ring advocate sa paglaban sa kanser ang kauna-unahang Pinay na nakalikha ng organic vitamins na Vegimax. Ito dapat ang mga kailangan sa Congress, hindi yung mga kung ano-anong party list. At sa pinakahuling balitang nasyonal, boses ng taong bayan, halos 80% miyembro ng House of Representative or Kamara pabor sa BP Sara impeachment. At sa detalye, isa umanong napakalakas at malinaw na mandato mula sa taong bayan ang paglagda ng 215 kongresista na nadagdagan pa ng 25 sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers, ang halos 80% ng Kamara na pumirma sa impeachment ay isang super majority o higit pa sa requirements ng Constitution na 1/3 ng mga miyembro ng Kamara upang maidirekta sa Senado ang reklamo at hindi na kailanganin pang dumaan sa House Committee on Justice. Dahil ang mga miyembro ng Kamara ay inihalal upang ipahayag ang tinig ng kanilang mga constituents. Iginit ni Barbers na ang napakalaking suportang ito para sa impeachment ay isang malinaw na pagsasalamin ng saloobin ng sambayanang Pilipino. Ipinunto pa rin ni Barbers na ito ay isa sa pinakamalakas na impeachment complaints sa kasaysayan kung saan ang mga lumagda na ay mula sa iba't ibang political party, patunay na hindi ito isyong pampartido kundi isang pananagutang dapat gampanan. Yan po ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Philippine Star ngayon. Magbabalik mo inyong likod, makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for our applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be
in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugo, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay mga kaibigan, balik tayo sa ating programang Issue ora mismo ngayong araw na ito. And ayan po, mainit-init pa ng mga post. Kabi-kabila ng post ng baha. Sabi nga bumabaha lang naman pag maulan. Pag hindi naman maulan, hindi naman bumabaha. Habang baha, kaya ingat-ingat na lang tayo. Yan. And syempre mga kaibigan, ano kaya kung matutuloy ito? Meron tayong meron tayong announcement. Itong bukas magkakaroon ng Solidarity Pact signing, Unity Walk, Interfaith Prayer Rally, and Peace Covenant signing para sa 2025 National, Local and BARMM Parliamentary Elections. So, imbitado lahat bukas. Imbitado lahat bukas ang mga yan covenant signing o sabi nga peace, Unity Walk. Lagi naman pong ganito pag darating ang eleksyon, ganyan po pag may mga parating na eleksyon, nagkukondukta po ang ang ating mga kapulisan. Ito nga bukas at around 6 AM magkakaroon po tayo ng Solidarity Pact Signing Unity Walk. Meron pang Interfaith Prayer Rally. Diyos ko. Ano ba sabi nga nila, ano ba ang dala nito sa ating mga sambayanan? Para daw magkaroon ng mapayapang eleksyon. Sabagay dito sa atin tuwing eleksyon sinasabi nila na nangyayari lang naman ito pag ganitong may mga kaguluhan. Pero so para sa atin so far dito sa atin wala naman tayong nakikitang mga sabi nga yung naging magulo na eleksyon dito sa atin. Bagkus pag kakaroon ng ganyan hindi naman talaga natin masasabi na ang eleksyon na ito ay na babahiran ng anuman na kaguluhan. Dito sa atin for the past elections, dekada na, wala naman tayong naitatala na naging hotspot ang probinsya ng Sorsogon sa eleksyon. Ito po yung part 1, 7 AM Unity Walk from Capitol Park. Bakit 7 AM tapos nandito 6 AM? 6 AM siguro ang yung assembly. Ito from Capitol Park, Sorsogon City, passing Rizal and Magsaysay Street, and will end at Camp Escudero, Sorsogon City with a short program. Participated by COMELEC, DILG, DepEd, DNR, DPWH, PNP, PCG, PN Ready Reserve, BJMP, BFP, PA or Philippine Army, political candidates, KKDAT, Eagles Lab, and other NGOs. Ito na pag dating naman sa part 2, Peace Rally na. Doon na ito sa Camp Salvador, Escudero, Sorsogon City.
Interfaith prayer, Reverend Father Ruel Lasay, Ustad Alibasa Mohamed Labuan, Pastor Alan Adrian O. Lopez, MD. Then, acknowledgement of participants headed by Police Major Arwin Destacamento, Acting Chief PICAD. At bibigyan naman ng welcome remarks ni Attorney Carla Herrera, Sorsogon City Election Officer, COMELEC, Sorsogon City. At to be followed by acknowledgement of participants, Solidarity Pact of NLE and BARMMPE. Reading and signing headed by Attorney Calixto Aquino Jr., Provincial Election Supervisor, Sorsogon. And meron namang message of support mula kay Police Colonel Alex C. Daniel, Provincial Director, Sorsogon City. Sorsogon Province. Lieutenant Ronnie Berparagoza, Commander CGS Sorsogon. Brigadier General Jose Ricky Lanyog, Brigade Commander, 903rd IB Philippine Army. Reverend Father Ruel Lasay, Chairman PPCRB. Mr. Jose Doncillo, CISO 5, DepEd Province, Sorsogon Division Superintendent. Arnel Renato Madrideo, DILG Provincial Director. Message of guest of honor and speaker, Attorney Calixto Aquino Jr. And giving of certificate of appreciation, Police Colonel Alex Daniel, Provincial Director, Sorsogon, PPO. Okay? Then, merong releasing of doves. Yung tinatawag na releasing of doves. Karera. Ayan. So, bukas pa ito, no? Rain or shine? Pag ganito kasing pag ganito ang panahon, yaban lang natin kung matutuloy ito. By the way, good morning po kay Ma'am Gloriosa Lolo, kay Ma'am Carmen Deliosa. Good morning sa. Good morning ma'am po. Welcome to the Philippines and welcome to Gubat, Sorsogon. Ang may-ari po ng Angel Resort, Gubat, Sorsogon. Diyan sa Binavista, Gubat, Sorsogon. Si Ma'am Carmen Deliosa, welcome po ulit sa Pilipinas kong mahal, bayan ng Gubat, Sorsogon. Happy watching mo po sa iyong Little Angel, si Angel Deliosa Selby, at sa iyong habi-dabi na si Sir Darrell Selby. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Benavista, Gubat, Sorsogon, sa Angel Resort. Ayan. So, gusto ko lang pong bigyan ng ng reaksyon. Ito po na pinost ni Mr. Red Lasay, aspirant for mayor in the city of Sorsogon. Itong hali sa sarong constituentes na sarong kinilo na bugas. Kinilo na bugas. Tapos may mga may mga bukbok ba ito? Bukbok o ulod? Sabi po pasintabi lang po sa nagkakaraon, ha? Kasi ang kita taduman sa may mga naghihiriwag sa laugsan kinilo na bugas, which is dahil po masabutan kasi nakasil po ito, nakasil na siya. Nakasil siya, pero natata may mga arog ka ito na na naghihikol-hikol sa laog kang bugas. Ini? Kumbaga awat nang na-stack. Na-stack na po ini sa pagka-pack
or nirepack ini tapos stuck na siya. So dahil man po kita nagkukondinar sa city government or city papukat kasi may ano ito, may CSWD or DSWD na logo. So nahiling ta, no? Pero we would like to clarify this issue kung igwa po din gusto magsimbag dyan from DSWD or from the city government para po malinawan ini na issue na ini. Gusto talang po ipaaram na dahil po kita nagkukundina sa mga araw kayo ini na issue. Pero gusto ta po ini magkaigwaning klarifikasyon. Natata may araw kayo ito or sabi nga ni po natata biniyaan ito na mangyari kang manihamiento na nag-release ka ito para po maskipan matawan tayo ng klarifikasyon. Nahiling ta kayo so post. Yan. So sa gusto pong magpaabot ng reaksyon kang bagay na ini, welcome po ka sa tuyong programa digdi sa issue ora mismo. Kaya nga ni issue ora mismo nga ning tawaning magkakanigong aksyon or klarifikasyon ang lambang issue na pigluluwas sa social media. Sabi po ni Jojo Laslano, bawal man po baga bukasan ang box na hali sa DSWD. So paano po makikita kung may diferensya ang laog? Malas lang kita, no? Nakasil baga ito. Halimbawa, kinilo, nirepack, nilaog. So gusto sabihin, pag kilo pa lang, pwedeng kaupon na ito na na mga naghihikol-hikol sa laog. Talangan man, kinilo mo ang bagas, let's say 10 kilo, nilaog mo sa laogan, sinilyo mo. Alangan man habang nakasilyo ito, may nagtubo na naghikul-hikol. It means, siguro, kang nirepack ito, pwedeng igwa na ito dati. Ning nasa sako pa lang. Ha? Anong buot sabihin kang naka-vacuum? Itong Oo, pero bako ang pwede ito baga na pag nakabakyum baga susurop ang hangin sa laog. Yun, may mga arba kaya na pag sinil mo siya dapat na yung hangin sa laog isusurop. Pero ito hilingaw nung tabaga na siya na nagugumok nagugumok talagang niya. So pwedeng pinalitan ang plastic ang laogan. Dahil lang po masyadong ma-identify kung ang plastic na ito kung may silyo or may tatak ang ahensya. Ang nahiling talang duman na pasikrapan ta so logo kang bagong Pilipinas. Ang bagong Pilipinas ang nahilingtan na logo. Ayan kung hilingon ta kasi ini na talaga. Ulod talaga ulod ang garo bako man ini ilaw kang anay. Ayan talagang so
Dahil lang ini masumot basta ang nihiling talang ang logo kang Bagong Pilipinas. Dahil ta po mahiling kung ayan, DSWD po ang mahiling ta na logo, as in sa right side ang Bagong Pilipinas. So ang problema ta kaini is sa paghuna mo kayo nirepack na siya na talagang araw kayo ni ang asin sisa nag-distribute kayo ni ang hapot niya to, sisa nag-distribute. So gusto mo sabihin ba naka-receive man ka mo ng araw kayo ni? Ang sister ko kay tricycle driver ang asawa. So ang nagtao from the city government. Basta ang nag-distribute kay barangay. Sa barangay ang nag-distribute. So gusto sabihin ang dinistribute kan barangay, dahil man yan bako masiguran hali sa national. Digdiyan sa sa local. Nakabaksan sa DSWD. Oo. Naka-plastic ang bagas. Asan ang bagay? Nakabaksin ba ito? Naka-vacuum. Itong may mga itom-itom itong mga kuto-kuto na pigapod. So yan po bako lang po sa post patunay po sa tuyang kaibahan ng digdi si Miss Eva. So bayaw mo ito, tugang mo ang tricycle driver, pigtaw sa inda, naka-receive man ng araw kayo ni. Yes. Makaano po bagay niya makamurumundo pag hilingon ng araw kayo ni na bagay is ipapanao pa kaniguan man na daingon ini pig reparo kang mga personnel na nagtao kay ni. Sabi nga ni po ni Ma'am Carmen De Llosa, grabe man naghatag pa. Pero bako ining sabi nga ni bako po ining karaw-karaw na araw kayo na makareceive ka ng araw kayo na na ipapanao na bagas. Kasi nga, halinaw sa ikatupad party list. So gusto ta po maraman kung saan talaga yung naghali na bagas na ini. Pwede ni ipaabot kay dating ASEC Attorney Cronimar Escudero. Karautan ini kang manemiento kang DSWD na may logo pa man din. May logo pa man din. Tapos araw kayo nang marireceive mo. Paano na lamang? Paano tayo ni tatawaan ng magkakani kung ang mangyayari? Isap na mo, piyungan mo na lang. Sabi nga ni, ito daw kuno na nahalo na anay. Okay lang daw kaon kaya nakapagayon man ng boses. Pag mga araw kaya sabi ni Harold, nakapagayon mo ngayon ng boses na pagkaon nga sada. Makakanta ka na ngayon ng My Way. Oo. Ang palang sikreto sa mga taga-Kambulaga. Joke lang. Kasi nga pikulo kanta lang ini pero mga tugang grabe ning grabe ning issue na ini. Sana matawan ini ning sabi nga ning magkakanigong aksyon ta bako na ining maray kung isipon ta bako na ining maray pag hiling-hilingon, bako na ining maray sa syudadano. Dapat mag-isip man kita na ganito na lang talaga ang ang mangyayari sa atin. Parang ang sama naman tingnan na despite of that, hamak pa that, para that.
Garo whether you like it or not, tirahon mo na kaysa wala ka mo makaon. Ibahonon mga tugang paghiling-hilingon. Ibahonon paghiling-hilingon, which is garo na nga ni kita kayo ni. So tios ka na, nilublob ka pa. Biruin mo yan, tios ka na, nilublob ka pa. So ano po ang arog kayo ni na sitwasyon? Sabi po ni Sir Eliezer Navera, Sir Sao, ankos tabi kan ulo dahil sa improper storage kan bagas. Igwanin saday na bagjan nagabunay sa bagas naan pagkaon so starts sa bagas. Iyo po ito ang pananaw ni Sir Eliezer Navera. Kaya nga ni po, ang makangalas kayan, nata po itong itong bagas is sabi dapat po ito, anong apot kayo ito, Jo? Itong naka-vacuum But sabihin ka naka-vacuum, itong dai dapat ng hangin sa laog. Pero kung mahiling mo itong bagas na pigpailing ni sa post ni Red is may hangin sa laog. Gusto sabihin daw, niribag na ito. O binaguan laugan. Binaguan laugan. Kaya naging araw kayo ito ang araw kayo ito ang nilaugan because binag-upo nalaugan ng hangin sa laog. Kaya po araw kayo ito ang nangyari. So it means ayan. Jesus marasa pa. Kung ako sa Inday na ko tanin do pinanao. Sabi pa po ni Ma'am Carmen, badaw maski ayam ko diri makaon saon. Insulto sa mga pobre. Insultohonon po talaga ini na bagay na ini na tawaan ka ning araw kay ning klase kan bagas. Tawaan ka ning araw kay ning bagas, kinilo na lang ngani. Sa reaction pa po ni Jojo, sabi niya, pwede po na na-stack yan, tapos ang bodega, daing tamang ventilation. Saro po sa rason kay nararaot ang bagas. Kaya nga ni po mga tugang, susmas nga ni mga bulong may expiration date, lalo na ang bagas, kunday kang dyan, kunday kang proper ventilation, dahil po yan maawat, talagang magkakaarog po kayan. So ang hapot kay ni mga tugang, kung sa hali po ini sa city government, dahil po kamo balak na bawion ini, salidahan ning bag-o, dahil kamo balak na magtao ning public apology, dahil kamo balak na ipapod itong kapitan na pigbabaan nindo kang bagas, nasabihon nindo, oy, pakibalik tabi, palitan tayan makasusupog kay Mayor Esther Amor, makasusupog sa mga leader niya to. Diba? Dapat po maging araw kita kayan. Dapat maging vigilant man kita. Tabako kitang mga patay gutom na maski na lang araw kayan, aakuun niya to. Para lang may makaon kita. Bako kitang namamalimos na maski warang makaon, papaito na sana, kaysa okay na yan, konting hugas lang yan,
Papanahon ta po, pag-araw na lang kayan. Sabi po ni Red Lasay, public officials are always accountable whatever the result or consequences of their decisions. Malfeasance, misfeasance, or non-feasance, obligasyon sa government officials mag-extender tabang sa tao. Pero dapat safe nan marhay na klase nin pagsiserbisyo. Ha? Correct. Tiniwalaan kita kan gabos. Ha? Kaya nga ni nailihir kita. Because of trust. Iyan na tunay na trust. Bako itong trust na ginagamit pagbanggi. Ha? Bako itong trust na may flavor. Ining trust na pig-in-trust sa tuya, dapat ibalik ta ini hining toltol. Dapat ibalik ta ini sa mga tao na nagtaong tiwala sa tuya. Ma-eleksyon na naman. Oh. Sabi nga ni duman sa ano ito, basahan ko ini ha. Tama, sabi ka mo ka, hindi ako nagsasabi. Sabi ko yun sa na ano, na para mahilingin do. Anyhow, sabi digdi ni dating Poblasyon Castilla Kapitan Alex Soto, real talk, politika sa Pilipinas. Sa totoo lang, magulo, nakaka-frustrate at minsan nakakabwisit ang politika sa Pilipinas. Oh, siyempre Pilipinas, damay ang sursugon. Tuwing eleksyon, pare-parehong pangako ang naririnig natin. Walang korupsyon para sa mahihirap, bagong Pilipinas. Pero kapag nakaupo na sila, balik sa dating gawi. Korupsyon, kapabayaan, at sariling interes ang inuuna. Number 1, politika ng pamilya, hindi ng bayan. Sinasabi nating demokrasya tayo, pero sa totoo lang, isang malaking family business ang gobyerno. Paulit-ulit lang ang mga apelyido sa pwesto. Paano magkakaroon ng tunay na pagbago kung parehong pamilya pa rin ang namumuno? Number 2, bentahan ng boto, karaniwan na lang. Alam nating mali, pero parang normal na lang tuwing eleksyon. May cash, grocery, bigas na may uod, bigas, at kung ano-ano pang pamigay. Oo, mahirap ang buhay. Pero isipin natin, kung ibinebenta natin ang boto natin, ibinebenta rin natin ang kinabukasan natin. Yung perang tinanggap mo ngayon, babalik yan sa kanila sa anyo ng korupsyon o overpricing sa mga proyekto. Number 3, mas mahalaga ang forma kaysa galing. Mas gusto natin ang kandidatong magaling magsalita kaysa magaling mamuno. Mas pinapansin natin ang mga padrama sa social media, catchy na slogans at pangakong pang telenovela. Kaya kahit walang tapang plataforma o malinaw na plano, nananalo pa rin sila dahil sa galing nilang magpasikat, hindi mamuno. Number 4, korupsyon. Parang wala lang. Sandamakbak na iskandalo ang lumalabas, pero parang wala lang. Yung mga nakasuha ng plunder, nakaupo pa rin. Yung ibang politiko kahit na-convict na, nakakatakbo pa sa eleksyon. Ang masakit, minsan tayo rin mismo ang bumubot sa kanila. And number 5, kailangan natin ng tunay na pagbabago. Deserve nating mga Pilipino ang maayos at matinong gobyerno. Pero ang tanong,
Handa ba tayong baguhin ang sistema? Hanggat hindi tayo natututo, hanggat hinahayaan natin ang dynasties, vote buying at incompetent leaders, wala talagang magbabago. Ang kinabukasan ng bansa natin ay nakasalalay sa mga desisyon natin ngayon. Kaya tanong ko lang, handa ka bang pumili ng tama o magpapaloko ka na naman? Posted by former Barangay Captain Alex Nanong Soto o Poblasyon Castilla, Sorsogon. Malinaw na malinaw po ang nakasaad dito sa ipinost ni former Kapitan Alex Nanong Soto. Isang obserbasyon na kung isa sa puso natin, masakit sa katotohanan, lalo na po sa mga politiko. Sandamakmak na nagsasabing, ayoko ng korupsyon. Pero nauna na, i-deposit sa account niya. Ako'y para sa mahihirap. Dahil ako'y para sa mahihirap, habang buhay kayo maghihirap. Yan po ang katumbas ng kasabihang, ako'y para sa mahihirap. It means, habang buhay kayong maghihirap sa palad ko. Ha? Ayoko kayong yumaman. Ayoko kayong bumuti ang kalagayan ninyo dahil wala nang buboto sa akin. Kung kayo'y habang buhay na mahirap, habang buhay ko kayong pakikinabangan. Habang buhay nyo akong titingalain. Pabago-bago ng apelyido. Hindi, pabago-bago ng mukha, pareho lang ang apelyido. So it means, kung nagsasawa ka na sa mukha ko, dito ka naman sa kapatid ko. Dito ka naman sa anak ko. Sometimes dito ka sa asawa ko. Ganyan po ang kasabihan natin ng tunay na pagbabago. Pagbabago lang na mukha, pero ang apelyido, pareho pa rin. Ngayon, naglipa na kahit maulan sa labas. Meron dyan nagpapapicture. Kunyari, tumutulong sa traffic. Kunyari, nagpapalugaw. Lahat ng kaipalan, ginawa na. Para lang sa sariling kapakanan. Ilang politiko natin ang masasabi nating politiko na, kontraktor pa. Baga sayang kung mapunta pa sa iba. Kaya dito na lang sa akin. Sabi pa po ni Elicer Navera, ngunyan magatabi na haranina ang eleksyon, nagaora na ayuda, sagkod pagtaunin mga istaran. Sagkod asin iba pa. Nag-uura na po nin ayuda. Yaon nga ni po katasabi ko ng ayudang bagas. Mala, mapakinabangan mo ito? Ha? Mapakinabangan mo? Isap na mo ito? Na ini-imagine mo pagsubo mo? Base na kaon mo na anay? Gusto sabihin mga tugang, sup ay na anay sa inda. Kaya binutang na sa bagas. Gusto sabihin, sandamakmak na. Kaya inayo na sa anay. I'm sorry to say this mga tugang. Ha? Pero sana po, please lang. Dahil na kita magpapalipat. Pwede maglipat kita. Dahil na kita magpalipat. Kaya nga ni, pig-apod taining eleksyon. Bakong seleksyon. Because we have the right to elect, not to select. Pag sinabi mong eleksyon, demokrasya. Pag sinabi mong seleksyon, disgrasya. Mahaba-haba pang usapan ito hanggang May 12.
Today is February. 3 bulan pa po kita. To be exact, ha? February 11 ngayon ay February 10. 3 months before we elect. Tabi man. Sa mga nagluluwasan na issue sa social media, sana iyon ang maging giyata. Maging giyata ini na pumili nin tama. Sabi nga ni ayaw na sana ng mga dynasty. Ano man kung parehas ang apelyido, basta ang pagserbisyo tol-tol. Kaysa parehas ang apelyido sa pagserbisyo, perwisyo. Itama ta na ang dapat niya ito itama. This is the right time. Puro kita gumod-gumod. Pag abot kan oras, hain na ang pang last hour. Ano mangyayari? Tiklop kita. Kaliwat kanan, ang mga reklamo, kaliwat kanan, ang mga muto-muto. Pag abot kang eleksyon, hain ang sobre na pang last hour. Nawara na. Asin, napapalitan na ini nin kaugmahan. Kaya nakuha ko ng last hour. This time, pwede man kita mga tugang. Ha? Pwede man kita mga tugang. Kuhaan na pang last hour. Pero iboto mo, sa buot mo. Bako itong konsensya, ha? Kasi ang kadamuhan kayan, nadadali ka ang konsensya ko, no? Tapos makonsensya man daw ako. Biyo na ngaya, mata nga, inabot sa ako ng pang last hour. Tapos maluyo ako. Ha? Kay nano, ang pinang last hour sa imo, di ninahali. Dili kay kinuha malang sa kaba ng bayan. Nano kay makonsensya ka? Nano kay makukonsensya ka? Na itong matanga na, biyo na dinulong sa imong pang last hour. Which is aram mo, nasa isip mo, na inanapin last hour, hali malang sa kaba ng bayan. Asin, babawiyon nina, triple pa. Kaya diyan pala mag-isip kita. Di kita dapat makonsensya dahil kwarta iyan ni Juan de la Cruz. Kaya kita, kaliwat kanan na project, ha? Kaya nga ni, may mga na-post baga, project pa more. Paano kami mabubuhay kung wala mga project? Sabi pa po ni Ma'am Carmen de Llosa, nasa mga voters na tabi ang desisyon. Correct! Kaya, mga voters, dahil mag-isip-isip. Isipon nindo, 3 years ulit kamo magtios. Iboto niyo ang honest kon igwa. Honest na politiko diri sa Pilipinas. Speaking of honest, sa totoo lang, ambot kung may madali ka na honest sa maski sa gurami mo. Wala. Pero sabi nga ni, both the less evil than the very evil. Yan na lang po. Yan ang dapat nyatong isipon. Walang makukurap kung lahat batino. Walang magkukurap sabi nga, walang magnanakaw kung walang nanakawin. Walang magnanakaw kung walang babawiin. Imagine, pera lang pera lang po ang sweldo
kan mayor, kan congressman, kan gobernador, kan mga kagawad, kan mga bukal. Tapos magastos ka milyones sa eleksyon. Milyones sa last hour. Itatakta lang ini sa isip ta. Matapos mo ang 3 term mo, di mo pa mabawi ang ginastos mo. Kundi ka makawat. Matapos mo ang 3 term mo, di ka magkakaigwa ning mga binarakal na daga, binarakal kung nanunano, na propriedad, kundi ka makawat. Pirmi ka madaw-daw, ha? Pirmi ka madaw-daw sa mga dapat mong pagkakitaan. Pirmi ka po. Masabi nin, nasa na ang akin, hindi pa nada-download. Kaya man ang kontraktor, mabilang ng kontraktor, hali sa taas, pakadto didi, hanggang sa pinakababa, puro may lagay. Ang nangyari, nag-suffer an project. Then, naggurutak ang patrabaho. Naggurutak. Dalagan sa politiko. Dalagan ng politiko. Oy, ka na daw! Naano doon ang project mo? Kairog sad to. Naggurutak tulos. Siyempre masabi mo ang kontraktor, Sir, paano man dito maggurutak na nanganaan man kamon hagad sa akon? Nanganaan man kamon din pakang? Oh. Sige. Okay na yan. That is the reality, mga tugang. Kaya please lang, tawan-taman po ng magkakanigong atensyon, magkakanigong pansin. Sabi nga ni Ibaga, awato na sinda sa serbisyo, pero mas dakol ang perwisyo kaysa sa serbisyo. This time, ini ng mga nagmamaot, 1 term lang. Tao imanin doon yung pagkakataon. 1 term lang. Kung pumalpak, palitan naman nindo. Bako na po bottom line digdi. Ang pig-upod ta na makusog. Dili mapipirdi. Bako na po yan. Ang bottom line dyan, tigsararo lang kitang boto. Boto na dapat ini sagrado. Bako ining boto na anytime pwede mo ipabakal. Mga tuga, ang programang ini, gwa pa kitang tulong bulan para sa pag-edukar sa Indo. Please lang, sabayan po nindo ako. Sabayan po nindo ako. Para sa programa nini. So, mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaaram kan sa tuyang programang isi ora mismo, pang Lunes na edisyon, pecha agis na po ngunyan sa bulan nin Pebrero. Sa ngaran kan bilang staff kan Bicol TV Sorsogon, sa technical side, si Papa Joey, si Papa Harold, asin si Papa Clark, kaibahan man si Eva, and gabos na nasa luwasan niya itong pag-iriba, si Jojo, si Kaki, asin si Buddy, kaibahan man si Kagawad ng Tidyata kan Balete, Sorsogon, of course, with Cap Arles Hanaban dyan sa Barangay Pamurayan. Happy watching po sa Giraray, kay Ma'am Carmen De Llosa, kay Ma'am Gloria Salolo, kay Sir Elizer Navera, happy watching po sa Indugabos, and kay Clint Agos, si Kagawad Roland Ariola, happy watching man. Digin na po nagtatapos ang satuyang programa sa telebisyon na pang Lunes na edisyon, ang issue ora mismo. Ang sa inyong likod, si Rosario Amistoso. Mabalik po, Giraray kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maraynaldo po, as in Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo.
Issue Ora mismo sa Bicol TV.